Si Fred Libed, nakasama ko po si Adangsel yan nung buhay pa siya. Kaya po yan Dimasi, napasok namin dahil lang sa kanya. Nung nagkuhan ako, 1974, makakasama kami ni Adangsel. Nasa 40 kaming kasama niya ay. May kasama pa kaming mestra dyan sa Ipil. 40 katao kami na umakyat dyan sa Dimasi. Pagbaba mo niya sa bundok na mataas na yan, yan ay Dimasi na. Maluwang yan. Opo. Pero talagang hindi naman masyadong matataas na bundok. Tapos gagawi ka doon, nandun na yung magnet na kuwan. Gaano po kalaki yung magnet? Ako ay hindi mo makikita yung mismong bundok na ang magnet. Ano po nangyayari sa mga bakal po roon? Ay, yung bakal na yun, basta kuwan yun, ay talagang malalaglag. Kuha ro sa ilalim ng lupa. Yung po mga itak nyo, ano nangyayari? Ay kaya nga nung pag nagdadala kami, isinusuksok namin sa ubod ng saging. At may pantaga tayo kanya eh. Pagka nakahawak-hawak mo lang, ay mamaya nawala na. Yung po itak. Oo. Pagka yun ay nag-uusap tayo o nagbubulungan, dinig lang nung kasama nila sa 5 kilometro layo. Talagang ayaw ko maniwala nung una eh. Diba? Nung kinabukasan at kuha ko nga yung nakatira sa kubong dadaanan namin. Alay, sabi ko, narinig mo nga yung usapan namin doon sa may kubo nila Adangsel. Sabi ko, ay oo, alay, sabi niya. Oh, na ganito na yung isa yung kasama, yung mestra, ay nagsalita kanya ng kwan. Isipin mo yun, sa layo na yun. Ano po ang tawag doon sa mga ilungot na yun? Ilap. Ilap yun, sila amo. Amo at ilap. Opo. Ay yung magnet nga po pala, ano, yung aeroplano na magnet. Oo, dyan, maraming nakukuha na kwan. Kaya yung kala mo bundok na mababa lang, ay huwag kang dadaan doon. Talagang taas ang tulin ng takbo ay nalalaglag na lang siya doon. Kaya yung jet na matutulin dito na dive ng dive diyan, doon nalaglag sa bundok na yun. Mababa lang siya. Itong para lang ganyang kataas ay pagkaroon sa kabila na, sa Kasipnan. Kasi yung Kasipnan na yun, yung ilog na nanggagaling dito sa Kwan, papunta ng Cagayan Valley. Malawak na ng ilog pero maberde na ang tubig sa lalim. Kaya nga pag magbibiyahe sila ng mga tapa noon, 7 palapag ang kanilang balsa na Kwan, kawayan. May tagapukpok ng buhaya, sa unahan may tagatikin. May buhaya po pala rin. Ako, marami. Basta lubabo ang ilog, aakyatin nila yung balsa. Pagdating naman na nila sa Cagayan at doon sila nagbebenta, pag uwi nila, ibebenta na nila doon pati yung balsa nila. Magkukuha na sila dito, sa Bilya sila dadaan. Uuwi, magbubus na sila. Okay, sige po. Tatay, salamat. No.